JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Fred. Taong 1970, Zamboanga del Sur. Kakalipat lamang ng tahanan, nakaranas kagad ng kababalagan. Sa katunayan, bahay ito ng ninuno na matagal nang iniwan matapos mangibang bansa ng mga anak. Si Fred na nangangailangan ng malilipatan, tinanggap ang alok ng pinsa na manirahan muna doon para kahit papano makaalaga ng tahanan. Sa unang linggo ng paninirahan, maayos naman ang lahat. Naaaliw pa kakalinis dahil sa laki ng pwesto, subalit ng sumunod na linggo, unti-unting nakaramdam ng kakaiba. Sa dami ng kwento, pinili ni Fred na mamuhay kagaya ng mayaman, yung bang hiwalay ang salid ng anak kahit sanggol pa lamang. Hindi naman malayo ang kwarto, nasa tapat lang din ito, at hindi sinasara ang pintuan para mapansin kagad ang mangyayari sa loob. Madaling nasanay sa ganitong paraan hanggang isang gabi. Nagulat na lamang ang asawa nang makarinig ng tunog. Dagdag pa nito, kakaiba ang ingay dahil una masasabing ibon. Pero habang tumatagal, ingay ng ahas ang maririnig. Binaliwala sa pag-aakalang lilipas lang, pero naalerto ng mapagtanto mula sa kabilang kwarto. Sinindihan lahat ng ilaw, sinuri ang bawat sulok. Subalit walang makitang anuman. Patuloy na naririnig ang tunog ng ahas. Ang problema, hindi malaman kung nasaan. Palipat-lipat ng direksyon pero nasa loob lamang ng kwarto. Nagpa siya ang mag-asawa na dalhin sa sariling silid ang sanggol. Hindi makatulog dahil nariyan pa rin ang tunog. Akyat baba ng tahanan si Fred kakahanap kaso walang matagpuan. Saka lang nakahinga nang mawala. Kinabukasan nagpatuloy upang magbantay ng tahanan si Mang Lucio. Dati itong katiwala ng mga kamag-anak nung nabubuhay pa. Nagtanong-tanong habang sinusuri ang lugar. Ang sagot nito ang nagpatigil kay Fred. May pagkakataon talaga na nagpaparamdam. Kahit yung mga nauna mong kamag-anak alam na ang tungkol dyan. Ganito rin ang pinoproblema namin. Hindi mahanap kung nasaan ang ahas. Pinatingin sa albularyo pero kahit ang may karunungan, wala ring makuwang sagot. Ayun, hinayaan na lang. Sa kabutiang palad, wala namang nangyari. Ganun po ba? Nakakabahala na rin po kahit ganun eh. Ahas po kasi tapos malay natin may kamandag yan, Mang Lucio. Isang kagat lang siguradong mamamatay tayo dyan. Tama ka riyan, pero sa tingin ko hindi talaga mahanap ang ahas. Ikaw pa lang ang una kong masasabihan nito. Tatuklasan ko nung namaya pa yung mga kamag-anak mo. Wala nang tumira dito maliban sa inyo, kaya ikaw pa lang ang unang makakarinig. Sa kuryosidad ko sa ahas na ito, hinanap ko ang may-ari ng lupa. Naroon sa bayan ng pamilya ng binilhan. Swerte namang nabutan kong buhay ang matanda. Nabili lang din niya ang lupa sa mag-asawa na isang mambubuno. Kapag sinabing mambubuno, sila yung tao na nag-aaral ng turo ng kaliwa. Walang pinagkaiba sa mambabarang, mangkukulam, at iba pang masasaba. Sila yung may kakayahang gumamit ng nilalang mula sa mundo ng engkanto para mambiktima. Binili ang lupa sa kabila ng katauhan ng may-ari kasi masyadong maganda ang lugar. Hindi na iniisip ang mag-asawa. Dati itong taniman, kahit yung magsasaka, napapatanong kung bakit halos gabi-gabi may naririnig na tunog ng ahas. Binaliwala lang din kasi masukal yung paligid Taniman ng mais at tubo tapos ayun, binili ng mga kamag-anak mo at ito na ngayon. Pagpapaliwanag ni Mang Lucio.
Kung galing sa mundo ng engkanto ang ahas, hindi nga talaga mahanap yan. Engkanto nga hindi makikita ng ordinaryong tao Ipagdasal na lang natin siguro na hindi kami galawin ng pamilya ko. Tama ka. Magdasal na lang talaga, iho. Nga pala, kung magka-problema man kayo o may mga bagay na nangangailangan ng tulong, tawagin mo lang ako. Huwag na huwag kang mahihiya. Tagasilbi ko ng angkan mo, kaya nasa dugo ko ang pagsisilbi sa inyo. Sino man nang tumira sa tahanang yan pagsisilbihan ko. Pagbalik ng tahanan, hindi maiwasang pagbasdan ng lugar. Payapa namang tignan pero sa kabilang banda. Mahihimigan, may bumabalot na kababalagan. Gayunpaman pinili ni Fred na manatili. Hindi dahil wala na silang mapupuntahan, kundi hindi sapat ang ebidensya para patunayan ang sinabi ni Mang Lucio. Isa pa, hindi siya naniniwala sa engkanto o kahit sa mundo ng mga ito. Para sa kanya, pawang katang isip ang lahat. Pagsapit ng hapon na aliw si Fred sa pagbubunot ng damo sa likod bahay. Inayos na rin ang nasirang bakod. Napahaba ang pagtatrabaho. Hindi na malayan ang pagdilim ng paligid. Pagbalik ng tahanan natigilan ng mapatingin sa asawa. Abala ito sa paghahanda ng hapunan. Pero may nakadungaw na imahe sa bintana. Pagkurap ay bigla ring nawala. Iwinaksi. Inisip na malikmata lamang. Sa oras ng pagtulog, himbing ang lahat habang sa silid ng bata ay may umaaligid na ahas. Pumulupot sa bandang harapan. Pinagmamasdan ng bata. Maya-maya pa nagising at umiyak. Napukaw ang pansin ng mag-asawa. Nagmamadaling pinuntahan ng anak. Dire-diretso ang lapit ni Bina samantalang nasundan ng tingin ni Fred ang bakas ng paggalaw sa sahig patungo sa bintana. Nakabukas na ito. Sa pagkakaalalay maayos na sinara bago natulog. Dumungaw. Kunot noong napatitig sa damuhan. Kusang nahawi na animoy may dumaan. Sa bakas pa lamang masasabi na ahas. Fred, hoy! Kumakadungaw ka naman dyan parang kung ano yung nasa baba. Tulungan mo ako magpatahan. Iyak nang iyak yung anak natin. Lumipas ang oras, hindi pa rin matahimik ang sanggol. Inabot na ng madaling araw bago tumahan. Sa nangyari, hindi maiwasang magbago ang paniniwala ni Fred. Bilang takbuhan at sumbungan ng problema, pinuntahan si Mang Lucio. Sinabi nito ang buong kaganapan sa nagdaang gabi. Ito man ay natahimik sa narinig. Pupuntahan ko si Rael. May kilalang albularyong batang yon. Baka makatulong sa atin. Yung kumpare ko kasi matagal nang namayapa Siya ang tinatawag kapag may nangyayari sa tahanan nyo. Pero sa ngayon, mag-ingat muna kayo. Habang inaasikaso ni Mang Lucio ang paghahanap ng albularyo, ginugol naman ni Fred ang oras sa pagsusuri ng tahanan. Wala mang mahanap, naglibot pa rin hanggang sa kasulok-sulukang bahagi. Maya-maya pa dumating ang matanda kasama ang albularyo. Muling sinuri ang paligid, sa loob at sa labas. Ilang ulit pero wala pa ring magilap. Kahit ang ritual ay walang nagawa. Kakaiba ang lugar na ito. Iba't ibang uri ng pamamaraan ang ginagamit ko. Pero napakahirap pa ring matukoy. Wika ni Mang Cardo. Napakamot ng ulo ang albularyo. Naguguluhan sa takbo ng kaganapan. Inulit ang proseso sa sumunod na araw. Ginawa sa buong linggo. Ang problema wala pa ring pagbabago. Umabot sa punto na nagkaroon na ng bagong kliyente ang albularyo. Naiwan ang kaso ng tahanan. Sa pagkakataong ito, sa bahay pansamantalang nanuluyan si Mang Lucio. Sa paglipas sa mga gabi, palala ng palala ang pagpaparamdam ng kababalagan. Salitan ang pagbabantay.
walang tulugan. Hindi naglaon sinasabayan ng pagpapakita ng itim na imahe, hindi figura ng tao, kundi nilalang na mahirap ipaliwanag. Kakaiba ang hugis ng katawan, hindi rin mamukaan dahil anino lamang. Nang makapagpa siya, pinabasbasan sa ngalan ng simbahan, sa kabutiang palad na bawasan ang bigat ng kaganapan. Hindi nagparamdam sa pagdaan ng buwan, nang inakala na mag-asawa na bubuti na ang lahat. Saka naman muling bumalik ang nilalang. Sa puntong ito, doble ang hatid na takot. Animoy may halimaw na kasama sa bahay. Malakas ang tunog ng ahas, kaluskos kung saan, at mga imahe ng nilalang na basta na lamang lumilitaw. Ang kinakabahala ay sa bata ito lalapit, kahit buwat-buwat pa ng mag-asawa. Napag-usapan ng paglipat kaso hindi maintindihan. Walang mahanap na paupahan. Nilibot na ni Fred ang bayan at karatig lunsod na parabang nananadya ang pagkakataon. Hindi rin pwede sa tahanan ni Mang Lucio dahil may malubang sakit ang asawa nito. Sa huli, nanatili sila sa tahanan. Fred, wala ka ba talagang mahanap? Tawagan ko na lang kaya si Mama. Baka mapakiusapan natin. Hindi nga tanggap ng pamilya mo ang pagsasama natin eh. Hayaan mo, babalik ako sa bayan baka sakali may bakante na. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sa ngayon wala pang nangyayari. Puro pagpaparamdam pa lang ang ginagawa ng halimaw. Paano kung sa susunod saktan tayo? Yun na nga eh. Tatawagan ko si Mama baka magawa ng paraan. Alam ko naman na kapag nalaman niyang nasa ganitong sitwasyon ako, hindi ako papabayaan nun. Lalo na ngayon may apo siya. Bina, sana hayaan mo pa ako maghanap ng paraan. Duda akong lalabot ang puso ng magulang mo eh. Pero sige kung yan ang gusto mo, subukan mong sabihan. Napabuntong hininga si Fred, lalong naipit sa sitwasyon. Sa kabilang banda nag-aalala sa sasabihin ng biyanan. Nakatanggap ng masasakit na salita nung kasintahan pa lang si Vina. Paano na lang ngayon kapag nalaman pa ang kalagayan? Hindi nagtagal, narinig din ng asawa ang tugon ng pamilya. Sa kasamaang palad, hindi pumayag na manuluyan sila sa poder ng mga ito. Walang nagawa ang mag-asawa kung hindi magtiis. Nang sumunod na gabi lumala ang pagpaparamdam. Malinaw nang nakikita ang imahe ng ahas. Malaki. May iilang paa. Kulay itim. Malaki ang kaliskay sa katawan. Nanlilisik ang mga mata at may hindi mabilang na dila. Malakas ang ingay. Bawat daan na nag-iiwan ng bakas sa mga kuko. Naglilibot sa buong tahanan. Ang ipinagtataka lang, hindi mararamdaman ang bigat nito kahit sa pinakamarupok na bahagi dadako. Hindi tutunog at hindi mawawasak. Sinundan ni Fred. Nagtungo ito sa pinakahuling palapag ng bahay. Ilang sandali pa ay biglang naglaho. Nang suriin ang paligid natigilan dahil dumaan sa mismong harapan. Bigla na lang lumitaw ng hindi namalayan. Hindi ito tumingin kay Fred. Dire-diretso ang paggapang hanggang sa umabot sa pinakadulo. Madilim sa bahaging iyon. Nag-iwan ng malakas na ingay bago tuluyang nawala. Ang saig ay puno ng kalmot. Bakas ng matutulis sa kuko. Tinawag muli ang albularyo. Ito man hindi matukoy kung ano ang nilalang kahit detalyadong ipaliwanag ni Fred ang imahe. Naghanap ng katuwang ang albularyo. Tinawag ang mga kakilala na may kaparehong karunungan. Sabay-sabay na nagritual. Pinalabas muna ang mag-asawa para mabigyan ng sapat na espasyo ang gagawin ng mga albularyo. Hindi na aktuan ang nangyayari sa loob, pero makalipas ang ilang sandali narinig ang ingay. Binaliwala nung una sa pag-aakalang parte lamang ng ginagawa.
Pero nang tumagal, para bang nagsasakita na, si Mang Lucio ang pumasok. Nagulat nang makasalubong ang mga ito. Walang imik na naglakad palayo. Manong, anong problema? Bakit umalis na sila tapos sa ba? Wala man lang sinabi sa atin Malay ko nga rin, nakita mo naman hindi ako pinansin Mariosep, ano bang nangyayari? Sa tingin ko hindi normal ang kinikilos nila. Minaligdo talaga ang tahanan na to. Hanapan ko na lang kaya kayo ng malilipatan. Mga albularyo nga walang nagawa Walang ideya kung ano ang naganap. Nabalitaan na lang nila kay Mang Lucio ang nangyari sa mga albularyo. Nagtamo ng malubang sakit. Lahat nakaratay sa banig. Walang lunas ang karamdaman. Ang manggagamot na sumuri ay pareho din ang sinapit. Sinarado ang tahanan. Nanuluyan sa kubo na pinilit rentahan ni Mang Lucio. Kung hindi nadaan sa malaking halaga ang pansin ng matanda, hindi makukuha. Sa bagong tirahan hiniling na mag-asawa ang kapayapaan, kaso sadyang mapagkait ang pagkakataon. Imbis sa katahimikan, lalo lang pinahirapan. Takip silim pa lang maririnig na ang tunog ng ahas. Iba't iba ang direksyon. Pumapalibot sa tahanan, isa-isang naaapula ang sulo sa labas. Naiwan ang liwanag ng buwan. Kahit papano naaaninag pa rin ang mga bagay-bagay. Nasa kalagitnaan ng malawak na tubuhan ang kubo, kaya bawat lingon ay puro tubo ang nakikita. Hindi gaanong mayabong, kaya ang imahe sa unahan malinaw na nasisipat. Ito ang ahas. Nawawala sa paningin at para bang si Fred ang pinapakitaan. Hindi nagtagal dahan-dahan itong kumilos palapit. Alistong binalaan ang mag-ina. Maya-maya pa paulit-ulit na binangga ang tahanan. Nayopi ang bubong. Wasak ang iilang bahagi. Tumagilid ang kubo. Sa kabila nito nanatiling ligtas ang pamilya ni Fred. Ilang sandali pa kusang nawala ang nilalang. Kasabay nito ang pagdating ni Mang Lucio na magbabalita ng kaganapan sa mga albularyo. Ayon dito, namayapa na ang mga ito. At dahil nag-iba ang kubo, lumipat na naman ang tirahan. Sa pagkakataong ito, tahanan muna ni Mang Lucio. Nagtungo ng bayan si Fred para maghanap ng maayos na malilipatan. Dumagdag sa alalahanin ang kalagayan ng asawa ni Mang Lucio. Ito rin ang mismong nagmungkahi na lumipat sila bago mahawaan. Nilibot ang lugar kaso walang mahanap. Okupado ang bawat kwarto. May bakante pero hindi rin matirahan. May mga nagpaparamdam na espiritu. Ano ba naman to? May bakante na sana. Hindi naman mapapakinabangan. Manong baka, may alis na sa susunod na araw. Kami na lang ang papalit. Ay nako, kakalipat lang din ang mga yan Yung kabila bakante pero hindi ko pinaupahan kasi may nagpakamatay dyan Hindi matahimik ang kaluluwa ako nga tinatakot Hindi ba kaanak ka ni Manolo? Yung may malaking bahay. Hindi naman tinitirahan yun Doon na lang kayo. Napukaw ang atensyon ni Fred nang banggitin ang pangalan ng kamag-anak. Kaya naman sinadyang puntahan ang bahay. Nagbabaka sakali na meron itong alam. Sa kabutiang palad hindi siya nabigo. Tamang tao ang nilapitan. Doon nga po kami nanduluyan ngayon. Ang problema may nagpaparamdam. Hindi nga namin maintindihan kasi parang pinaglalaruan kami. Maging ang mga albularyo na sumuri, pinatay rin ang hindi matukoy na nilalang. Pinagmasdan ni Fred ang reaksyon ng matanda. Kitang-kita sa mukha nito na merong nalalaman. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi nito ang lahat. Hindi ba binanggit ni Manolo ang kasaysayan ng lupang iyon? Iyo,
Mahaba ang kwento ng tirahan nyo. Pero gaano man ito kahaba, isa lang ang patutunguhan. May nakatirang elemento na dating inaalagaan ng mag-asawang mambubuno. Inimbitahan si Fred ng matanda sa tahanan nito para mapag-usapan ng mabuti. Dito nalaman ang buong istorya. Malaalamat kung ilarawan ni Mang Kulas. Engkantong ahas ang unang nanahan sa lupain. Isa pa itong malawak na gubat nung panahon. Wala ring nakakaalam kung paanong napasakamay na mag-asawang mambubuno. Ayon sa mga ninuno ni Mang Kulas, kinakatakutan ang mag-asawa dahil talamak sa pambibiktima. Isang kubo ang nakatirik sa bahaging iyon, bahay ng mga ito. Wala ni isa man ang naglakas loob na dumaan sa lugar. Ayon sa albularyo na naging kalaban ng mag-asawa, ang engkantong ahas ay nagawa nilang alagaan na siya ring ginamit upang makapambiktima. Iilan lang ang nakaramdam sa presensya nito, lalo na ang magsasaka na ginabi sa bukirin. Magugulat na lamang, maririnig ang tunog ng ahas. Kapag may natipuhan ang mag-asawang mambubuno, ito ang uutusan para takutin o patayin ng tao. Ang albularyo na nilalapitan ng mga biktima hindi nakakatagal. Isa sa kaanak ni Mang Kulas ang nakaranas ng kalupitan. Malubhang karamdaman ang pinataw. Kagat ng malas ang bumabaka sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi madaan sa gamutan ng albularyo o ng ospital. Si Mang Kulas man ay nakaranas din. Ginabi ng uwi mula sa pakikigapas ng mais. Walang ibang daan kaya napilitan. Wala ng tao sa tahanan nila Fred ng mga oras na yun. Pagtapat sa bakuran, may biglang sumutsot. Paglingon bumungad ang anino ng ahas. Higante kong ilarawan. Nakakakilabot kung kaya't kumaripas ang matanda. Mabuti nga yun lang ang sinapit ko. Yung ibang biktima kawawa talaga. Sa tinagala, nabalitaan na lang din na may bagong nakabili ng lupain. Yung mga taga-kabilang bayan. Dito na unti-unting nakalimutan ang tungkol sa mag-asawang mambubuno. Umalis sila ng lugar. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung nasaan sila. Tapos ang sunod, yung mga kamag-anak mo, sila Manolo. Ilang dekada din ang lumipas kung susumahin. Kaya puro matatanda na lang ang nakakaalala sa kwentong ito. Manong, wala bang mabisang paraan para mapalis yung nilalang? Hindi na po talaga tama ang nangyayari. Naisip kong sunugin yung bahay, kaso hindi papayag ang pinsan ko. Sa kanya nakapangalan kahit yung lupain eh. Balak niyang pagandahin ng lugar pagbalik niya. Hindi mapapaganda ang lupaing tahanan ng engkanto. O sige, ilagay nating napaayos ang lugar. Pero hindi naman mapapalis ang nilalang. Lalo lang gugulo ang lahat. Dahil ayaw ng halimaw galawin ang paligid. Hindi naman kasi ang kumikilala ng bago may-ari. Para sa kanila pa rin ang buong lugar. Ang mali lang dyan, binili ng ninuno mo nang hindi mo na inaalam ang kaganapan. Teka, may narinig ako mula kay Rael eh. Baka makatulong sa atin ang taong yon. Rael, yan po yata yung sinabi ni Mang Lucio eh. Wala namang nagawa ang dinalang albularyo niyan. Namatay pa nga. Hindi naman kasi albularyo ang dapat tawagin. Ilang albularyo na ang dumaan sa sitwasyong yan. Wala ni isa nagtagumpay. Kaya umabante na tayo sa may mataas na karunungan. Isang dibino. Sumama si Fred sa matanda. Nakuryoso sa sinabing dibino. Malayo ang kinalalagyan ng tahanan. Daig pa ang bantog na rebelde ng bansa. Sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao nakatira. Hindi pa sila pinagbuksan ng pintuan. Pinahirapan muna sa pamamagitan ng pagsibak ng kahoy, paghahanap ng halamang gamot sa gubat. Mabilis namang natapos ang lahat dahil biyasa ang kasama nilang binata, si Rael. Nang ayos na lahat ng utos, tawang-tawang lumabas ang matanda.
Kung ilalarawan batay sa panlabas na anyo, napakatanda na ng itsura nito. Butot balat, puti ang buhok at malalim ang mga mata. Nakaasa na lamang sa tungkod ang pagtayo. Gayunpaman, kung umakto ito ay parang nagbibinata pa lamang. Maraming salamat sa pagparito. Natapos nang wala sa oras ang gawain ko. Anong sadya nyo? Ilang taon na akong hindi nakakakita ng tao. Akala ko'y ako na lang mag-isa ang naiwan sa mundo. Wala na kasing napapadpad sa lugar na ito. Halika kayo. Tumuloy kayo sa muntikong tahanan. Wika ni Mang Jose. Manong mga kaibigan ko sila. Eto si Mang Kulas. Eto naman si Fred. Etong si Fred ang may kailangan sa inyo. Sana matulungan niyo po. Isang nilalang mula sa mundo ng mga engkantong gumagambala sa buhay nila. Napako ang tingin ni Mang Jose kay Fred. Maya-maya pa hinawakan siya sa noo. Umusal ng salita, sabay pakiramdam. Hindi nagtagal, nahulaan nito ang buong kaganapan. Naanimoy may rumihistrong eksena sa isipan. Nagbungkahi ng gagawin. Nagpabaon ng pulbos. Mula ito sa dinurog ng mga ugat. Kasama pa dito ang bote ng langis. Tinuruan ng tamang pagbigkas ng maiksing orasyon. Umuwi sina Fred at isinagawa ang hakbang. Tinulungan sila ni Rael na siyang biyasa sa ganitong usapin. Hinalo ang pulbos at langis. Matapos mailibing sa partikular na bahagi, binigkas ng ilang ulit ang orasyon. Sa tingin niyo po ba, matatapos sa pamamagitan nitong panggugulo ng halimaw? Hindi ko rin alam ang totoo niyan. Isa lang to sa napakaraming pamamaraan ni Mang Jose. Medyo paligoy-ligoy, pero sa dulo, mapupuksa din naman. Payo ko lang po huwag niyong questionin kasi nag-iiba ang ugali niyan kapag magtatanong sa kakayahan niya. Sigurado po, mawawala din yung nilalang na pinoproblema niyo. Magtiwala lang kayo. Bagyang naguluhan si Fred, pero piniling unawain. Sa sumunod na gabi, binantayan ng tahanan kasama si Mang Lucio. Nais itong makita sa personal ang epekto ng pangontra. Hindi na malayan ng oras. Napansin na lang ni Fred ang kakaibang ingay sa loob. Malakas ang hatak ng puwersa. Nagulat na lang nasa pintuan na. Umalingasaw ang amoy. Hindi maintindihan ang pakiramdam. Maririnig mula sa ikalawang palapag ang ingay ng kalmot. Nahulog ang mga gamit na parabang nasasagi. Maya-maya pa pag-angil ng halimaw ang bumalot sa paligid. Kung hindi lang nahatak ni Mang Lucio, matatabunan sa pagguho ng parte ng kisame. Nangangamoy sunog kung kaya't lumabas. Tanaw sa malayo ang tahanan. Wala mang makita na anuman. Malinaw kay Fred ang paggana ng ritual. Bumalik kinaumagahan. Kalat ang mga gamit. Nangangamoy sunog pa rin ang paligid. Tinignan ng pinaglibingan ng pangontra. Bakas ng pagkasunog na lamang ang naiwan. Hindi maiwasang matuwa ni Fred. Ang bilin ni Mang Jose. Kapag nasunog ito, isa lang ang ibig sabihin. Napuruhan ang elemento. Kagad ding bumalik sa tahanan ng Dibino. Ang problema hindi ito makausap dahil sumailalim sa mahabang araw ng pagriritual. Nagkulong sa silid. Kaharap ang altar at nagdarasal. Mukhang hindi tayo umabot. Kanina pa lang nagsimula yan Kung inagaan mo sana Kuya Fred Iba kasi ang pag-aayuno ni Mang Jose. Kung sa atin bawal pagkain, bawal pag-inom ng anuman, sa kanya, sinasamahan ng walang tigil na pagdarasal. Hindi natin magugulo yan. Para kasing sumalangit na yung kaluluwa niyan. Hindi tayo maririnig kahit anong pagtawag hanggat hindi natatapos yung ritual niya. Naku, paano ngayon yan? Ano nang mangyayari? Eto na sana Gumana ang pinagawa niya.
Tapos siya naman tong hindi makausap. Kapag minalas nga naman, talaga bang ilang araw yung itatagal niyan? Opo eh. Halos 1 buwan ang aantay natin. Ganito na lang po. Sasamahan ko kayo sa bahay nyo. Tutulungan ko kayo magbantay sa paligid. Walang nagawa si Fred. Hindi mapuputol ang sinimulang gawain ng Divino. Nirespeto na lamang dahil siya ang may kailangan. Dinala sa tahanan si Rael. Naaliw sa binata dahil marami itong kaalaman. Tinuruan din siya ng matanda ng iilang orasyon at pamamaraan sa pakikipaglaban. Kahit papano nakahinga ng maluwag si Fred, ngayon na may kasamang katulad ng binata. Bumalik sila sa tahanan at patuloy na nanirahan. Naging kampante si Fred. Wala rin namang naganap sa nagdaan ng mga araw, kaso nagtataka sa dulot na pakiramdam. Biglang sisikip ang dibdib matapos makaamoy ng sunog. Sasamahan pa ito ng matinding pangangati. Hindi naglaon. Nagreklamo ang asawa tungkol sa latay ng katawan. Nagising na lang isang umaga na ganon ang kalagayan. Mabigat ang pakiramdam. Maraming latay kung saan-saan. Sa pagkakatanda, wala namang nangyari. Maimbing ang tulog ng mag-asawa. Walang nagpaparamdam. Sigurado dahil gising magdamag si Rael para magbantay. Ito man ay walang napansin. Hindi sila nagtawag ng manggagamot o albularyo. Dumiretso sa Divino na sa puntong ito. Todo pa rin sa pag-aayuno. Naghintay na naghintay hanggang sa hindi mapalagay sa nangyayari. Lumala ng lumala ang kalagayan ng asawa. Pinasok ni Fred ang tahanan ng Divino kaso hindi ito magawang gisingin. Malakas ang puwersang nakapalibot. Pinipigilang makalapit ang sinuman. Ang nakaagaw pansin, bakas ng dugo sa damit. Hindi malaman kung saan nagkasugat dahil nakatalikod sa direksyon. Dahan-dahang umalis ng mapagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Rael, kaano-ano mo ba si Mang Jose? At gaano mo siya kakilala? Ano pang alam mo sa ginagawa niya? Nakita ko siya eh. Tahimik na nakaload sa harapan ng altar. Pero bakit parang tuod na siya? Tapos may dugo ang damit. Normal lang ba yun sa pag-aayuno niya? Alaka, bakit ka naman po pumasok doon, Kuya Fred? Bawal ang ginawa nyo. Naantala mong matanda. Malalagot tayo sa kanya. Kung pag-uusapan kung gaano ko siya kakilala, hindi po talaga. Kumbaga, hanggang ngayon, pangalan at katayuan niya lang ang alam ko. Divinong Ermitanyo, pangalan ni Jose. Siya po kasi yung tipo ng tao na kahit kausapin mo araw-araw, hindi mo makikilalang lubos. Kaya nga wala akong sagot sa mga katanungan mo eh. Patay tayo niyan. Napaisip si Fred. Dumagdag sa alalahanin ang sitwasyon ng matanda. Wala man siyang alam kung normal o hindi ang nangyayari. Sa loob ni Fred may hindi tama. Subalit hindi na muna inisip ang tungkol dito dahil may aalalahanin pa sa sariling pamilya. Sa puntong ito dumulog sa manggagamot. Pinasuri ang kalagayan ni Vina. Ang anak nila ay pinadala muna sa bayanan sa takot na madamay. Kung sitwasyon ng asawa ang pag-uusapan, para itong prutas na puno ng hiwa sa katawan. Hindi lang yun. Nagkulay dugo na ang mga mata. Nang makita ng manggagamot, may pagdadalawang isip sa pagtulong. Nadaan lang sa pangungumbinse kaya napilit. Ilang beses sinuri bago natukoy ang dahilan. Iyo, huwag ka magugulat ha. Ang asawa mo ay biktima ng mambubuno. Nasa hanay namang kukulam na ibang pamamaraan. Hindi ito madaling gamutin dahil direktang nakatali ang sumpa sa biktima at sa elementong representasyon ng mambubuno. Sa inyo ba may napansin kang elemento, mga imahe na nagbumukhang hayop, parang ahas, o yung mukhang, paano ba, nilalang ng tubig? Meron po. Yan nga hong pinoproblema namin ngayon. Dumulog kami sa isang Divino pero hindi masundan ng hakbang. Nag-aayuno po kasi.
Si Mang Jose Bacamon ako. Tamang tawang nilapitan nyo. Huwag kayong mag-alala dahil yun talaga ang pamamaraan niya. Ituring mo ito na parte ng pakikipaglaban sa gumagambalang elemento sa inyong mag-asawa. Gagawin ko makakaya para isalba ang asawa mo. Sasabihan ko na lang din na maging handa ka sa anumang kakalabasan. Hindi ordinaryo ang sumpa. Wika ni Mang Berto. Inilagay ni Fred ang buong tiwala kay Mang Berto. Inabisuang gawin lahat ng pamamaraan. Samot-saring dahon ang pinakuluan. Hinaluan ng mga ugat. Papel na pinagsulatan ng orasyon. Pinainom pagkatapos. Nagpahid ng langis sa katawan ng biktima. Nilapatan ng dasal at kung ano-ano pang pamamaraan. Makikita naman ang pagbabago subalit hindi masasabing ligtas na ang sitwasyon. Patuloy ang pagsusuri sa paglipas ng oras. Hindi naglaon. Makikita ang takot sa mukha ni Mang Berto. Sa puntong ito, hindi lang pasyente ang dapat isalba. Maging ito man, nakaramdam ng kaparehong sintomas. Kaso nga lang mas mabilis ang epekto sa kanya. Nakita itong nakaupo sa harapan ng kawali. Nagpapakulo ng gamot. Ilang beses tinawag subalit walang sagot. Ito pala ay hindi na humihinga. Binalot ng takot si Fred, lalo na ang asawa nito. Dinala sila ni Rael sa isa pang manggagamot, pero nang malaman ang nangyari walang tumanggap. Iyo, wala ka na bang kilala? Hindi pwedeng ganito na lang. Malala ang lagay ng asawa ko. Teka, Rael, ano nangyari sa'yo? Tignan mo yung mukha mo, may latay. Huwag mo sabihin pati ikaw. Maging ang binata hindi makapaniwala sa natuklasan. Napuno ng latay ang katawan. Tarantay itong bumigkas ng dasal. Inilapat sa mismong sarili. Nagpahid ng langis. Nilagok ang tera. Bumuti ang pakiramdam nito pero kalaunay ng hina. Nakaratay na lamang sa banig. Tinawag si Mang Lucio. Nagpasama pabalik sa tahanan ng Divino. Pero pagkarating doon, nakalimutan ang sadya nang makita ang sitwasyon ng matanda. Nakaload pa rin ito. Walang imik. Ang puting damit nagkulay pula na ngayon sa dami ng dugo. Nangangatog na rin ang katawan nito pero walang balak ihinto ang ginagawa. Maya-maya pa, bigla itong bumagsak. Dali-daling inalalayan at inintay na magkamalay. Nang makabalik sa ulirat, kagad ito nagtanong sa kaganapan. Pinaliwanag ni Fred ang nangyari. Pinatawag nito ang asawa niya at si Rael. Pareho silang umiinda ng karamdaman. Nagdadalawang isip si Fred nang ihanda ng matanda ang mga gamit. Mahina pa ito. Mahahalata ang pinsalang ininda. Gayunpaman hindi magawang kwestiyonin. Hinayaan na lamang. Iniharap sa altar ang mga pasyente. Dahon, ugat, at kung ano-ano pang gamot ang binalot sa katawan. Depende ang dami sa lubha ng karamdaman. Sinimula ni Mang Jose ang ritual. Sa napapansin ni Fred, kakaiba ang katahimikan ng paligid. Maya-maya pa umihip ang mainit na hangin. Sinundan nito ng mabigat na presensya. Hindi makita kung nasaan ang may-ari. Makaraan ang ilang sandali. May paulit-ulit na daan sa likuran ng matanda. Halata sa bakas na naiwan sa sahig. Dumagdag sa kilabot dahil hindi paan ng tao. Bumakas ang matutulis na kuko. Kaya walang duda na ito ang elemento. Tumama dahil ilang sandali pa. Narinig na ang tunog nito. Unti-unting namatay ang mga nakasinding kandila. Ang iba pang gamit ay tinangay ng hangin. Hindi nagtagal lumakas ang pagbigkas si Mang Jose. Ito lang din ang nakakaunawa ng sinasabi. Maya-maya pa naramdaman na lang ang bahagyang pagyanig ng paligid. Natumba ang iilan sa mga kandila.
Sina Vina at Rael biglang napasigaw at batay sa daing. Animoy pinupuluputan ng ahas ang katawan. Parehong humingi ng saklolo pero dahil nasa ilalim ng ritual, walang sino man ang pwedeng gumalaw. Nagpigil si Fred kahit gusto nang yakapin ng asawa para patahanin. Sa napapansin naman kay Mang Jose, tumutulo na ang dugo mula sa bibig. Ilang ulit na tumba pero bumabalik pa rin sa pagbangon. Hinugot nito ang patalim sa tabi. Walang pagdadalawang isip na sinaksak sa hangin. Maririnig ang malakas na angil. Sinundan ng pagkalabog na para bang may nagpapadyak. Nawasak pa ang bahagi ng sahig. Maya-maya pa lalong humiyaw ang mga pasyente. Kumikilos ito na para bang may nakakapit sa katawan. Na para bang humihigpit ang pagpulupot nang hindi nakikitang nilalang. Napansin ni Fred ang asawa. Ang bibig nito ay nagdurugo na. Ang mga latay sa magkabilang braso ay lalong namula. Naanimoy muling dinaanan ng matulis na bagay. Gayon din ang kaso sa katawan ni Rael. Sa mga sumunod na sandali muling humugot ng matulis na kahoy si Mang Jose. Binigkas ang pangalan ng Diyos. Umusal ng dasal sa baybaon ng kahoy sa palad. Dahan-dahang tumagos pero hindi man lang nasaktan ng matanda. Ang dugo nito ay dumiretso sa mangkok. Muli pang humugot ng patalim at sinaksak sa mismong palad. Lumakas ang pagsambit ng dasal. Maya-maya pa biglang natahimik. Gamit ang dugo ni Mang Jose, sumulat ng orasyon sa papel, sinindihan at kinain. Muli itong sumambit ng dasal, sabay patong ng mga palad sa noo ng mga pasyente. Nakatingin sina Fred at Mang Lucio, parehong nagtataka at naninibago sa nasaksiyan. Gayon pa man wala ni isa ang naglakas loob na magsalita. Tahimik na pinagmasdan ang bawat kilos. Muli, humagupit ang hindi nakikitang nilalang. Sa puntong ito lumakas ang angil. Nawasak ang mga kandila na parabang inapak-apakan. Nagkagulo ang paligid pero hindi apektado si Mang Jose. Tahimik itong ginawa ang hakbang. Humugot naman ang patalim. Naalerto si Fred sa pag-aakalang sa asawa isasaksak. Mabuti na lamang sa hangin itinoon. Dahil dito muling napayaw ang nilalang. Kasunod nito ang pag-ihip ng dasal sa sariling dugo na nakasilid sa mangkok. Walang pagdadalawang isip na isinaboy sa harapan. Napako ang tingin doon dahil sa unang pagkakataon nakita ang nakakatakot na imahe. Rumihistro sa hangin ang mukha ng ahas. Katulad ito ng nakita ni Fred noon pero ngayon mas malinaw ang itsura. Nanlalamon ang nanlilisik na mga mata. Mahaba at matulis ang mga ngipin. Hindi mabilang ang mga dila. May maliit na sungay sa dulo ng nguso. May mga buhok na parang maliit na galamay. Hindi na nailarawan ang ibang parte dahil biglang naglaho. Nang makita ito, na parang nawala sa sariling pag-iisip, napagtanto na lang ni Fred na pinukaw sila ni Mang Jose. Nang may masmasan natapos na ang ritual, ligtas na rin sa sumpa ang asawa at binata. Makakainga na sana, kaso nagsalita si Mang Jose. Naalis ko na ang sumpa sa katawan ng mga pasyente, lalo na sa asawa mo. Iho, kung pag-uusapan ang engkantong ahas, napuksa ko na rin, pero kinakailangan pang hanapin ang ugat. Nasaan ang mag-asawang mambubuno? Walang nasagot sa tanong ng Dibino. Wala namang nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Inusisa sina Mang Kulas at Mang Lucio. Pinilit itong alalahanin ang nalalaman. Subalit wala na silang alam patungkol sa mambubuno. Kailangan pa po ba talaga yun? Napuksa na ang elementong ahas. Tinanggal na ang sumpa, hindi pa ba sapat yun? Ang gulo naman. Ano pa bang kakaharapin natin? Sa nangyari pa lang,
Halos nawala na ako sa sarili sa pag-aalala eh. Ang ibig kong sabihin, napuksa ang kakayahan ng elementong ahas sa pagpaparito sa mundo ng mga mortal. Pero buhay pa to sa kabilang dimensyon, kaya kailangan mahanap ang mag-asawang mambubuno para maiselyo at hindi na makabalik ang nilalang. Sinimula ng paghahanap sa mag-asawang mambubuno. Isa-isang pinuntahan ng mga taong nakarinig ng kwento ng mga ito. May nagturo ng lugar, pero pagkatapos puntahan walang bakas. Humantong sa punto, nakiusap na lamang si Fred na gawa ng ibang paraan. Kaso para sa Divino, mahalaga ang mahanap ang mag-asawa. Nagpatuloy sa paglilibot hanggang sa kabutihang palad. Natagpuan, pero puntod na lamang. Batay sa taon na nakaukit sa lapida, ilang dekada na rin ang nakalipas magmula nang namatay. Nakahinga si Fred dahil wala nang poproblemahin pa. Yun pala, nagkamali. Hinukay ang mga bangkay, dinala sa tahanan ni Mang Jose. Panay pigil ng hininga dahil sa amoy. Kakaiba ang samyo. Hindi lang nabubulok na laman, kundi may hindi maipaliwanag na aroma. Bago muling langhapin para alamin, sinita ng matanda, inutusan ang lahat na lumayo. Sinimulan ni Mang Jose ang ritual. Sa puntong ito parang pare na nagbibindisyon ng patay. Binuhusan ng langis ang mga bangkay habang binabasa ang nakasaad sa hawak na libreta. Sunod na ginawa ay ang paghugot ng patalim. Patuloy sa pagbigkas ng dasal. Dahan-dahan namang pinutol ang magkarugtong na buto. Nang maging pino, binalot ng tela ang lahat. Pagkatapos pinuntahan ng bahay nila Fred. Sinuri ang paligid. Nang mahanap ang tamang pwesto naghukay, inilagay ang mga buto. Dinasalan, sinindihan. Habang kinakain ng apoy walang tigil sa pagsambit ng salita sa Mang Jose. Maya-maya pa mapapansin ang paggalaw ng lupa. Hindi lindol. Sadyang gumalaw ang partikular na bahagi. Kung titignan mabuti, parang may nais lumabas mula sa kailaliman ng lupa. Maya-maya pa bumunot ng patalim si Mang Jose. Dahan-dahang naglakad sa bahaging iyon. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ang lupa. Makikitang lumalaban pa. Pero kalaunay naging payapa. Bumalik sa pwesto. Tinapos ang ritual. Nasa lugar na lang din si Mang Jose. Binabasbasan na ang tahanan. Naglibong ng dasal sa magkabilang dulo ng lupain. Siniguradong may tataboy lahat ng umaaligid na elemento. Kahit wala namang balak manggulo. Nilinis ang buong paligid. Binura ko na ang kapit ng mambubuno at elemento sa tahanan at sa lugar na ito. Maaari na kayong manirahan habang buhay. Hilingin ko lang na wag hukayin ang pinaglibigan ng dasal ko, lalo na ang buto ng mga mambubuno. Kahit abo mga yan, sa oras na mahukay malaki ang tsansa na isa na namang nilalang sa kabilang mundo ang manggugulo. Iwasan na nating maulit ang ganitong kaganapan. Magsilbi sanang aral ang lahat ng kaganapan. Sa paglipas ng mga araw, sa kabutihang palad wala nang nagpaparamdam. Naging bantay sarado na ang mga bahaging pinaglibingan ng dasal. Kapag magbubungkal o mag-aararo, si Fred ang aako para maiwasan ang hukay. Para masiguradong hindi matutuklasan. Hanggang sa pagdaan ng panahon, wala nang dahilan para manatili sa lugar. Nang makaipon lumipat sa mas malayong bayan, doon nagsimula kasama ang mag-ina. Subalit gaano pa kalayo ang narating, hindi tiyak na malilimutan ang nakaraan. Hindi sagot ang distansya para maiwan ang masalimuot na karanasan. May pagkakataon pa ring naaalala. Gayunpaman, hindi na lubusang naapektuhan.
dahil nakakatulong ang pagdaan ng panahon para pagaanin ang karamdaman. Ito ang istorya ni Fred at ng kanyang asawa nang minsan nilang maranasan ang lakas ng mambubuno at ang alaga nito. Nilalang ng tubig, nilalang ng ahas. Top 3 bracelets sa Lika merchandise ngayon. Ha? Mali? Asa yung camera? Ayun. Tama? Zoom in. Wow. Okay. Top 3 bracelet mula sa Lika merchandise ngayong October, mga kabayan. Number 1, syempre hindi mawawala ang ating Marahuyo bracelet. Ang Marahuyo bracelet, mga kabayan, ito ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Kasama dito ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Yan ang lakas ng Marahuyo bracelet. Okay, number 2. Ang tawag dito, mga kabayan, pampaswerte bracelet, kandili bracelets. Ang kandili bracelet natin, yun nga mga kabayan ko, ay pampaswerte bracelets. We have 2 versions available. Ito yung minimalist, simple pero malakas yung dating. Pero meron din tayo yung version 2, mukha siyang ethnic jar na lalagyan ng pera. Sobrang ganda ng itsura. So ikaw yung pipili, kabayan ko, kung anong version yung gusto mo. Depende sa personality mo yan. Doon ka ba sa simple na malakas yung dating? O doon ka sa bongga na maganda yung design? Ikaw ang pipili ng pampaswerte bracelet mo. Number 3! Number 3, ito mga kabayan ko, talagay. Alam niyo ba't ako nagganon? Kasi kapag masaya ka mga kabayan, kapag nagsasucess ka sa buhay, marami ring inggit sa'yo. Maraming evil eye. Kaya, itong next natin ay talagay, bracelet, kontra inggit. Kontra sa mga inggit. Saan ba marami niyan? Kapitbahay, katrabaho, kamag-anak, kapamilya, basta yung mga inggit. Ang bisa ng talagay kontra evil eye. Kung ano man yung hinihiling nila na bunga ng kainggitan, example, babagsak ka, mawala yung swerte mo, kakasakit ka. Sa kanila mangyayari yung hinihiling nila na bunga ng kainggitan. Yan ang bisa ng talagay bracelet kontra inggit. Ngayon, pili ka na lang kung anong gusto mo dito sa tatlo or kung ano ang kailangan mo, kabayan. Hindi ako yung magde-decide yan. Ikaw yung may alam ng kailangan mo or pwedeng tatlo. Kunin mo lahat, kabayan. Kasi hindi naman araw-araw pare-pareho ang pangangailangan ng isang tao. So much better, kung yung kailangan mo ng araw na yun, yun yung isosot mo. Pero pwede mo ring sabay-sabay suotin yan. Or pwedeng ilagay mo lang sa loob ng pouch tapos dalhin mo palagi. Kung interesado ka, kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.